marami pong salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming tanging sinasamba. God, we've come here to adore you, Lord. To worship you, God. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Your heart is for me. Your ear is listening. I'm safe in your love. Your army of angels watch over me. You're always present. You're always with me. For all of our life, your favor has followed my covering. I've never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I knew I'd never walk alone. You're always faithful. You're strong and able. Lifted my head, in you I find strength. You're my providence. Oh, I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I knew I'd never walk in every hour, every minute, you've always been there. You were faithful, and you always will be. Oh, in every triumph, every failure, you were loyal to me. You were faithful, and you always will be. In every hour, every minute, you've always been there. You were faithful, and you always
'cause you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, oh, and all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you'll sing again and again, God. Oh, how worthy you are, Jesus. You deserve the glory. Hallelujah. Come on, let's just behold the presence of the Lord right now. Let's just fix our eyes on Him. Just really worship Him from our very hearts. Bigay natin yung papuri na para sa Panginoon. You know, so many distractions in our world today, in our lives, even within our families, within our homes. But let us not allow ourselves to be indifferent with the presence of God, to be indifferent with how the Lord wants us to really experience Him and know Him and encounter Him every hour of our life, every minute, every second of our life. God, you are here today, right now in our midst. You are here, Lord, in our hearts, God. Andito ka, Panginoon, God, and we don't want to neglect your presence above all, Lord. Thank you, God. We just acknowledge your presence in this place, in this room right now, God. We believe that we can encounter your love today. We believe, Lord, that we can encounter, God, Lord, yung pinaka-matindi, pinaka-magandang regalo sa aming pong mga buhay na pwedeng naming matanggap, Lord, ngayong Kapaskuhan. Ayan yung presensya mo, Panginoon. God,
God, we just say right now, you are worthy, God. You are always worthy, Lord, of our time, God, of our talent, Lord, of everything that we have, God. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. You are all things. You deserve the glory. Come on, let's worship Him. He's saying you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day. Oh, day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day. Oh, you're worthy of it all. Lord, you are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Come, let's sing He's worthy. Oh, you are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa hapon po nito, dinala mo kami sa lugar na ito upang makatagpo ka namin, Panginoon, maranasan ka po namin sa iyong mga buhay. Dalangin po namin, Lord, na Ikaw po ang sang maghari sa iyong mga buhay, sa iyong mga isipan, sa iyong mga puso sa oras po na ito. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang maranasan ka po. Wala kaming ibang nais, Lord, kundi makilala ka pa lalo. Kaya po ninyo, Lord, through your word, through your truths, God, may we experience you, may we encounter you, Lord God, may we know you even more. Let your love, God, overflow in this place today. Di namin alam, Panginoon, kung ano yung dala ng bawat isa, kung meron kami mga pinagdadaanan sa mga buhay po namin, meron kami mga nararanasan, mga bagay, Lord, na minsan hindi namin maintindihan kung bakit namin pinagdadaanan. But God, we want to trust in you. We put our hope in you, God. Naniniwala kami, Panginoon, lagi kaming may pag-asa sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, lagi may kagalingan, may kasagutan ng aming po mga panalangin, may kalakasan ng aming po mga kahinaan. So we thank you, God, that ito pong oras po na ito, sa aming pong pagpapakumbaba at paglapit po sa inyo, you are the one who is lifted up. And when we lift you up, Lord, doon mo rin kami inaangat, doon mo kami tinataas. Hindi sa buhay na pagmamataas, hindi sa buhay, Panginoon, na hindi pagkilala sa iyo. But the more that we know you, Lord God, the more that we know that we have victory. The more that we know you, the more that we hear your voice, the more that we know your promises in your word. The more na alam namin yung katotohanan mo, Panginoon. Alam namin yung katotohanan kami po ay matagumpay dahil po sa iyo. Alam namin yung katotohanan na kami ay may bagong buhay dahil po sa inyo. So we thank you, God, for hearts that are open, hearts that are ready, hearts that are willing to receive from you today. May you be honored, God. May you be glorified. May you be lifted up. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Palapaan po natin si Lord sa araw po na ito. God is so good. Sabi mo sa tabi mo, masaya ka, nandito ka. Ayan, habang, hey, come on. Parang hirap-hirap kayo sabihin sa katabi niya, wala pa yung katabi. Okay, so naniniwala po ako na sa araw po na to, tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen? We are blessed by God. Why not, let's just give a 1 minute para sa bawat isa na kamayan lang yung mga nandito, no? Kamustahin, kausapin. Come on, let's just go around, just greet them, tell them, we're happy that you're here. Praise the Lord. Yan. Advance Merry Christmas. Praise the Lord. Welcome po. Malapit po. Amen. Praise God. Hallelujah. Maaari po ba tayong tumayo sa oras po na ito, no? Nakamusta natin yung isa't isa, and ngayon, we're gonna talk about the Word of God. I believe the Word of God is powerful, the Word of God is life. May babasahin po tayo sa oras po na ito. Sa pagbasa po natin nito, habang tayo po yung nakatayo, naway mangusap po sa atin ang Panginoon. I'm reading from Luke chapter 1, verse 26. Luke chapter 1, verse 26. Sabi po dito, in the 6th month, God sent the angel Gabriel to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin pledged in marriage to a man named Joseph, who was of the house of David, and the virgin's name was Mary. The angel appeared to her and said, "Greetings,
You who are highly favored, the Lord is with you. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Tuloy po natin. Medyo mahaba pero dyan lang po kayo. So the angel told her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father, David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end." "How can this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin?" The angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Look, even Elizabeth, your relative, has conceived a son in her old age. And she who was called barren is in her 6th month. For no word from God will ever fail. I am the Lord's servant." Mary answered, "May it happen to me according to your word." Then the angel left her. Tayo po'y manalangin muli sa oras po na ito. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita. Ang salita mo po ay buhay at buhay para po sa amin. Mangusap ka po sa bawat isa. Holy Spirit, teach us. Your word is truth. Your word is life. Dalangin namin, Panginoon, ikaw pong maghari sa oras po na ito. Our hearts are open. We are ready, Lord. Let us receive your words. Let us receive your truth today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po kayo saglit. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God is so good. We believe that the Lord is with us today. Amen? Kasama po natin si Lord. Ang ganda po nung huling part sa chapter po na ito. Sabi po dito, the angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God." Kung isipin natin, paano ito mangyayari kay Mary? Paano magaganap itong sinabi na ito ni Angel Gabriel? Pero sabi, it's the Holy Spirit coming upon you. Sino po dito yung naghihintay pa rin ng plot twist bago matapos yung taon? Naghihintay ka pa rin na meron kang ma-experience na breakthrough bago matapos yung taon? Wala? Ayaw nyo na? Sumuko na kayo? So sa oras po na ito, I want to encourage you. I want you to know this. There is hope in the Lord. May magagawa pa po ang Diyos. Ano mo pinagdadaan natin, ano mo pong nararanasan po natin, nasaan ka pa man ngayon. Remember, yung tinuro po ni Pastora Ses last week, yung lugar na hindi ka pa naman doon sana, hindi yun yung gusto mong puntahan, pero nandun ka pa lang, may gagawin si Lord dyan. So kung nasaan ka pa lang ngayon, wala ka pa man doon sa dulo, wala ka pa man doon sa destination, wala ka pa man doon sa gusto mo talagang puntahan, may gagawin si Lord. May kaya pang gawin si Lord. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. And nakita po natin dito, with encouragement, in-encourage or ipinakita nung anghel yung katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos. Nagbigay siya ng proof. Sabi niya, tingnan mo si Elizabeth, yung pinsan mo. She has conceived a son in her old age. Matanda na siya, pero manganganak pa siya, magkakaroon pa siya ng anak. Actually, sabi dito, 6 months pregnant na siya. Wow! Pinakita sa kanya nung angel na may ginagawa ang Diyos. May kapangyarihan ang Diyos. Yung pinsan mo, yung kamag-anak mo, matanda na siya, pero manganganak pa siya. Pinakita sa kanya yung isang example. Kung ito nga kayang gawin ni Lord dito sa iyo pa kaya? Kung ito nga kayang pangyarihin ng Diyos kay Elizabeth, bakit hindi sa iyo mangyayari? Sabi dito, for no word from God will ever fail. Yung palang pong statement na yun, yung palang katotohanan na yun, if we hold on to that, and
kapag ka po ito talagang pinanghawakan po natin, walang salita ng Diyos ang kailanman hindi mangyayari. No word from God will ever fail. Pero ang problema is, meron ka bang word ni God? Meron ka bang pinanghahawakan na word ni God? Alam mo ba na dapat mong binabasa yung word ni God? Paano mong panghahawakan kung hindi mo binabasa? Paano mong panghahawakan kung hindi mo alam? So hanggat hindi natin alam, hindi pa maaari na panghawakan natin. Hanggat hindi mo binubuklat, hanggat hindi mo binabasa, hanggat hindi mo nire-receive sa sarili mo, hindi mo ito mapanghahawakan. So napakahalaga po sa atin yung pagbasa natin ng salita ng Diyos para makita mo yung katotohanan that no word from God will ever fail. Ang ganda nung sagot ni Mary, no? I am the Lord's servant, Mary answered. May it happen to me according to your word. And the angel left her. Hindi niya sinabi na, wow, ang galing ko, ako yung napili. Hindi niya sinabi na, siyempre naman, ako yung mapipili dyan. Siyempre naman, sa akin padadaanin yung anak ng Diyos. Ako to eh. Walang bakas sa kanya ng pagmamataas na siya ang pinili at siya ang nagkaroon ng pagkakataon na sa kanyang ipanganak ang Panginoong Jesus. Pero sabi niya, I am the Lord's servant. May it happen to me according to your word. And that is humility. Sabi nga po natin, humility. That's the first point. The first point we need to receive ngayon po sa ating pong word is humility. Napakahalaga po ng humility sa mga panahon po na ito. Sa panahon ng Kapaskuhan. O even sa panahon kung saan tayo nabubuhay po ngayon. Because sometimes, marami po mga tao, ito ang hindi natin makita sa buhay nila o maaaring sa mga sarili po natin. Humility. Minsan meron tayong mga bagay na pinagdadaanan sa buhay po natin, sinasabi natin, bakit ako pa yung dumadaan sa ganito? Mabait naman ako, mabuti naman ako, maayos naman ako, pero bakit ako yung dumadaan sa ganito? Wala pong humility sa ganong klaseng statement. Ano yung humility? Sa sinabi ni Mary kanina, sabi niya, let it be done unto me according to your word. Lord, sige, kung ano man yung dapat mangyari, ano man yung pinagdadaanan ko ngayon, ano man yung nararanasan ko ngayon, sige, mangyari na to. Pero pagdadaanan ko na to, according sa salita mo. Hindi ko sasabihin na sana iba na lang. Dapat iba na lang. O wag na lang ako. But in her humility, sabi niya, let it be done unto me, according to your word. That is the greatest pride of all, yung pag hindi mo pinili kung ano yung gusto ng mangyari ng Diyos sa buhay mo, naniniwala ko, that's where pride comes in. Pag iniisip natin palagi, hindi ko deserve na ganito. Hindi ko deserve na maganito. Hindi ko deserve na pagdaanan ang bagay na to. But what if yung pinagdadaanan mo ngayon, ito yung eksaktong bagay na sinasabi na sa iyo ng Diyos. Ito yung dapat mong pagdaanan para mahulma ka. Ito yung dapat mong pagdaanan para mabago ka. Ito talaga yung dapat mong daanan para lumabas sa iyo yung dapat ipanganak sa buhay mo. Pero kung iisipin natin palagi, no, pasa ko dyan. Lord, no, ayoko yan. Hindi mo makikita yung gustong mangyari ng Lord. So ano yung, I pray na ang maging prayer po natin is, be it done unto me according to your word. Lord, naway mangyari sa akin ayon sa kagustuhan mo. Ang title po ng pinag-uusapan natin dito is, Wish ni Lord. Okay? Wish ni Lord. Bakit? Kasi minsan, ang inisip mo lang yung, wish ko lang. Yung gusto mo lang mangyari. Yung gusto mo lang maganap. Yung gusto mo lang makita, yung gusto mo lang maranasan. Pero ano nga ba talaga yung wish ni Lord? Ano ba? Pag sinabi, wish, nag-wish ba si Lord? Ang basic lang po, ibig sabihin lang po ng wish ay desire. What does God desire? And it just makes sense na sa panahon po na ito, tinatanong natin naman dapat talaga kung ano bang gusto ni Lord. Bakit po?
Di ba sabi natin birthday niya? Birthday niya pala ba't ikaw yung may regalo? Birthday niya pala bakit tayo nag-exchange gift? Birthday niya pala bakit yung mga tao yung nagbibigayan sa isa't isa ng regalo? Bakit hindi natin makita, Lord? Ano bang gusto mo? Ano ba yung wish mo, Lord? Okay lang ba? Pag-usapan natin to? Kasi minsan, di ba, dahil panahon ng Pasko, ang gusto natin is makita kung ano ang gusto natin. Ang gusto natin is matanggap natin kung ano yung mga pinapangarap natin. Anong wish mo ngayong Christmas? Anong gusto mong ma-receive na gift? Hindi naman masama. Masaya naman makatanggap ng regalo at masarap din naman magbigay. Pero kung sa lahat may binigay ka pero wala kang binigay kay Lord, I'm not just talking about tithes and offerings or finances. That's not what I'm talking about. I'm talking about our lives. Kasi wala naman siyang ibinigay na iba kundi ang buhay niya. Ayun ang pinakamatinding binigay ng Diyos, ang buhay niya. Pero ang mga tao, ang gusto lang gawin is, Lord, pagandahin mo yung buhay ko. Pero si Lord, anong pinili niya? Nung mga nakaraan po, nung nakaraang araw, okay, Friday, yung sa Box of Hope together with the kababata, no? Nakapunta po kami sa Home for the Aged sa umaga at sa mga bata po, Home for the Young Boys sa hapon. And most of these elderlies and mga kababata po, sila po ay mga foundling. Alam niyo po yung foundling? Ibig sabihin, natagpuan lang po sila sa kalsada. Wala nang umakong pamilya, wala nang kumuha sa kanila. Foundling. And I'm just struck because the Word of God says, parang tayo, we were once lost, but now found. Pero ito, wala silang kasama. Kasama nila isa't isa. Para silang mayroong pamilya po doon. But, lalo na nung nandun ako sa yung panghapon doon sa mga bata, Home for the Little Boys, naisip ko si Banner, yung anak ko. Ako hindi ko ma-imagine na hindi ko makakasama yung anak ko sa paglaki niya. Paano may mga bata dito na pinabayaan na sila ng mga pamilya nila? Di natin alam exactly anong nangyari sa mga pamilya na to, bakit wala itong mga batang kasamang mga magulang. Pero ito yung katotohanan at realidad ng buhay po nila ngayon. Blessed ka kung nasan ka. Kung kasama mo family mo ngayon, blessed ka. But these kids and these elderlies, sila yung nandun. And sabi ko dun sa mga bata, hindi natin mapipili kung paano tayo papasok sa mundo. Hindi mo nga mapipili sinong pamilya mo. Tama po ba? Sila na yun. Pero mapipili mo kung paano ka lalabas. Hindi mo mapipili yung beginning, pero pwede mong piliin yung ending. Pwede mong piliin kung paano ka sa future. Anong gagawin mo sa buhay mo ngayon. Pero sabi ko po sa kanila, pero alam niyo po ba na merong ipinanganak sa mundo na pinili niya kung saan siya ipapanganak? Sino yun? Si Jesus. Pinili ng Diyos na panganak sa sabsaban. Pinili ng Diyos. Hindi siya pinili na ipanganak siya sa palasyo. Hindi siya pinili na ipanganak siya sa isang magara o magandang lugar. Pero sa sabsaban. Siya na nga lang yung namumukod tanging may kapangyarihang pumili na maipanganak sa kung saan man niyang gustuhin. Pero pinili niyang ipinanganak sa isang simpleng sabsaban. Tayo minsan, anong inaasam natin? Sana ganun yung buhay ko, sana ganito, sana all mayaman, sana all may pera, sana ganito. Yung may kapangyarihang pumili, ang pinili niya sabsaban. In Philippians chapter 2, verse 6, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Si Jesus po yung sinasabi po dito. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form,
He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yun daw yung totoong itsura ng humility. Diyos siya, si Jesus. Pero hindi niya pinili na ganun yung pagtrato sa Kanya, sa Kanyang pagpasok sa mundo. Hindi niya sinabi na, wait, di ko to deserve. Hindi ko deserve na may panak dyan. Kasi Jesus was not after what He deserved. He was after His destiny. Hindi siya after doon sa paano siyang tatratuhin ng kailangan, di ba? Bongga yung pag-welcome sa Kanya, Diyos siya eh. Pero sa Kanya, dumating siya para ano? Para ipakita na maglilingkod siya. Dumating siya para ipakita na ibibigay niya ang sarili niya. Dumating siya para ipakita na I'm here to serve and not be served. Imaginein po natin kung ganito yung perspective nating lahat sa Kapaskuhan. Perspective natin is gusto ko mag-serve. Gusto kong makatulong. Di na mahalaga kung ano yung gusto ko. Kung ano yung kailangan nila, sige yun na lang, bigay natin. Hanggang ngayon, yung mga tao, pinaglalabanan pa rin, kaya ba yung 500 na Noche Buena or hindi? Pero sa totoo, aminin natin, oo, sa itsura ng pag-celebrate natin, kulang yung 500. Pero kung isipin mo, yung magpapabusog sa'yo na pagkain, hindi mo kailangan ng 500. Kung simple ang iniisip ng tao, di ba? Bakit ba may mga tao na namumulubi? Kahit na ang dami-daming pera sa mundo. Kasi may mga tao na ang inisip nila sarili nila eh. Kaya may mga natapakang iba. Hindi naman masamang maging simple eh. Nagpakita pa nga si Jesus ng example kung paano. Hindi siya naghangad. Pero dahil merong mga nakakilala sa Kanya, merong nakikinig sa tinig ng Diyos, may dumating yung 3 wise men na nagbigay ng gifts na talaga naman. Dahil meron kang ganun, you are set up for success. Alam mo yun? Kasi yung mga binigay sa Kanyang regalo, mga mamahalin talaga. Pero hindi niya i-discuss ko ngayon. Pero si Jesus, pinili niya yung saan siya magsisimula. Okay lang na magsimula na konti. Okay lang na magsimula ng wala. Maaari na yun yung pinapakita sa atin ng Lord ngayon. Magsimula ka muna dito. Kasi si Jesus nga nagsimula sa sabsaban eh. He was God, but He did not think of equality with God something to cling to. Humility. The humility of God. The humility of Jesus. Nakita rin natin yung humility ni Mary. Be it done unto me according to your word. Meron akong pwedeng piliin, meron akong pwedeng gawin, meron akong pwedeng sabihin na ito yung gusto kong mangyari. Pero Lord, no. What you want, let it be done unto me. I will be humble enough to accept. Kung ito yung meron ako ngayon, di ako magagalit. Kung ito yung meron kami ngayon, hindi sasama ang loob ko. Bakit? Kasi kung nasaan kami, maaaring hindi ko ito pinili, pero posibleng pinili ito ng Diyos. Maaaring hindi ko ito pinili, pero hinayaan ng Diyos. Bakit? May tinuturo siya sa akin dito eh. Meron siyang gustong ipakita sa akin dito eh. Meron siyang gustong gawin na dito lang siya mangyayari.
kapag pumayag ako na pagdaanan kung nasan ako ngayon. Naintindihan po ba natin yun? Hindi lang yung gusto natin. Kasi kung yung gusto natin, edi tayo na lang yung Diyos. Nakakalungkot naman yun. Tingnan mga katabi mo kung sa yung Diyos. Nakakatakot, no? Kung sa yung Diyos, nakakatakot. Buti na lang ang ating Panginoong Jesus, siya ang Diyos. And as a God, He showed us what humility looks like. Biruin mo kung Diyos nga nagpakumbaba eh. Sino tayo para hindi magpakumbaba? The picture of yung Christmas, hindi natin pwedeng i-celebrate yung Christmas nang hindi natin po pinag-uusapan yung humility ng Diyos. Hindi natin pwedeng pag-usapan din yung Christmas kung hindi natin naiintindihan kung bakit ba may Christmas. Bakit ba pinanganak si Jesus? Para mag-party tayo? Para mag-celebrate tayo? Kung ipapanganak si Jesus, pinanganak siya, of course, for a purpose. And there is obedience in that. Sabi po dito, no? Balik tayo dyan sa verse kanina in Philippians. Sabi sa verse 7 doon sa Philippians, instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Pinanganak siya para pagdating ng 33 years old, ipapako siya sa cross. So ultimately, lahat ng celebration po na to leads to that. Papunta doon sa cross. Etong pagpapanganak sa Panginoong Jesus, etong dito siyang lumaki. Lahat ng to papunta doon sa ipapako siya sa cross. And ang tanong, bakit siya ipapako sa cross? Kasi may mga tao sang palalayain. So ang istorya ng Pasko, ang totoong istorya ng Christmas is the salvation of God. Yung kaligtasan na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Ngayon nakakalungkot na maraming mga tao all over the world, magse-celebrate sila ng Christmas, pero hindi nila tatanggapin yung kaligtasan na galing sa Diyos. Isi-celebrate nila yung Christmas, magpa-party sila, magse-celebrate sila with their family and friends. Pero hindi nila ipaprioritize si God. Ang ipaprioritize nila is, anong makukuha ko ngayong Pasko? Anong meron ako ngayong Pasko? Anong matatanggap ko ngayong Pasko? Mga kapatid, no? If you think about it, Christmas, napaka-open ng mga tao to be invited to church. I pray next week, we invite our family and friends to be in church. We invite yung mga kaibigan natin, yung mga kakilala mo na hindi pa nila kilala si Lord. Because, what's the point of celebrating Christmas kung hanggang ngayon alipin pa rin sila? Kung wala pa rin kaligtasan sa kanila pong mga buhay. He gave up His divine privileges. Hindi nakatingin si Jesus dun sa privilege niya. Ano bang privilege ko? Ano bang para sa akin? Ano bang deserve ko? Pero sabi niya, He took the humble position of a slave. And was born as a human being. And I believe, para sa bawat po sa atin, kung ikaw ay Kristiyano, pwede naman natin piliin, no? Dahil Christian ako, I am blessed by God. I will enjoy every blessing I can enjoy. Pero hindi, ang bawat isang Kristiyano, tinatawag ng Diyos. Magsi-step aside ka ba? At kahit na pwede kang mag-enjoy na lang, ibabahagi mo pa rin yung katotohanan ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Imbis na mag-enjoy ka na lang, i-remind mo pa rin yung mga tao na this is about the love of God. This is about the salvation of the Lord. Huwag natin pong hayaan na dadaan yung Pasko na naging masaya lang tayo. So pag naging masaya tayo, what's next? Nakatanggap ka ng regalo, what's next?
Kasi palagi pa rin, hindi seasonal yung pagpapakilala ng mga tao sa Panginoon. Naaw ng Panginoon sa mga tao. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Doon, alam niyo po, yung pagpanganak kay Jesus, yun pa lang yung pagtanggap ng regalo. Pero yung nabuksan na yung regalo, doon pa lang sa cross nabuksan. Literal. Doon siya nasugatan. Doon niya ibinigay ang kanya pong buhay. Doon niya inilatag ang kanya pong buhay. Ang tagal, di ba? Dahil si Banner, lagi siya magtatanong, is it Christmas Day? Kasi kung pwede na daw bang buksan yung mga regalo niya. Is it Christmas Day already? Pero kung makita po natin, no, dito, pinadala pa lang. Pero yung fullness, yung kaganapan ng regalo, andun sa cross. Pagbigay ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay. There was obedience. Sabihin nga po natin, obedience. Obedience to God. Humility and obedience to the Lord. Kasi yung humility at obedience ng Panginoong Jesus resulted to what? Freedom. Freedom. Nagkaroon ng kalayaan dahil sa kanyang pagsunod. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Tignan po natin ito in Galatians chapter 4. So also, when we were children, we were enslaved under the basic principles of the world. But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Christmas, di ba? To redeem those under the law, that we might receive our adoption as sons. And because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, you are also an heir through God. Sabi po dito mga kapatid, no? When we were children, we were enslaved under the basic principles of the world. Alipin. Alipin pa rin. And sabi dito, but when the time had fully come, God sent His Son, pinadala. Ipinanganak sa sabsaban, naging tao, born under the law, to redeem those under the law. That we might receive our adoption as sons. Para matanggap natin ang alin po, na tayo ay maging mga anak ng Diyos. Yun yung ultimate purpose. Kaya ang anak ng Diyos bumaba, ipinanganak sa sabsaban para tayo maging anak din ng Diyos. Na kung hindi natin yun tatanggapin, kung hindi natin yun bubuksan, kung hindi natin yun mararanasan sa mga buhay po natin, hindi tayo magiging anak ng Diyos. And people are, sabi doon, they're under the law, they're under the basic principles of the world. Ano ba yung basic principles of the world? Enslaved. Sabi dito, enslaved under the basic principles. Alipin. Ang paboritong joke ng mga tao kapag sila ay work, sila ay nagiging alipin ng salapi. Which is ganun naman ang nangyayari sa tao, sa mundo. Nagiging alipin sila ng salapi. Kung hindi silang sumusunod sa Panginoon, kung hindi nilang ibinibigay ang kanilang buhay sa Panginoon, nagiging alipin tayo ng salapi. Kahit anong paraan gagawin, basta magkaroon ng salapi. Nakakalungkot. And this is not the life that God wants for us. Pwede kang magkaroon ng salapi nang hindi ka alipin. Hello? Posible yun. Nauunahin mo pa rin ang Diyos.
Kahit na kailangan mo ng salapi, sino bang taong hindi kailangan ng salapi? Lahat naman tayo kailangan eh. Pero hindi natin kailangan maging alipin ng salapi. Ang problema sa atin, alam mo, hindi lang po tayo naging alipin ng salapi. Minsan naging alipin din tayo ng mga okasyon. Alipin ng mga season. Alipin ng mga pagkakataon. Pasko na, dapat ganito. Pasko na, dapat meron tayong ganito. May Christmas tree ka o wala, okay lang yun. May design yung bahay nyo, may Christmas lights kayo or wala, okay lang yun. Nakakalungkot naman kung wala tayong ganito. Dapat may ganito. Nakakalungkot naman kung wala tayong ham. Madami ka na daw hamon eh. Yun na lang daw, imbis na hamon. Nakakalungkot naman kung hindi tayo mamimili. Wala ka na ngang pera, ba't mamimili ka pa? Di, card na lang natin yan. Lalo mo pinapahirapan yung sarili mo. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa panahon. Hindi mo kailangan magpaalipin sa sitwasyon. January, pagtapos lahat ng celebration, tapos titignan mo lahat ng expenses mo, wow, saan ko kinuha to? Paano ako nagkaroon ng ganito? Panggastos, yung pala, sigig pangutang. Para lang may magastos. Yun yung thinking ng mga Pinoy eh. Basta may maihanda tayo, kailangan kahit na mangutang tayo, maghahanda yan. But that's not kingdom mindset. Hindi yun yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, kung ano man ang meron ka, maging kontento sa kung anong meron. Popost mo pa, #blessed, pero alam mo naman, wala naman talagang budget. You can still be blessed kahit wala kang budget for now. Okay lang magsimula kung nasaan ka talaga. Hindi natin kailangan magpanggap na marami tayo. Hindi natin kailangan magpanggap na meron tayong maraming pera. Kung nasaan ka talaga, be happy. Be filled with joy of the Lord. Do not be enslaved by the seasons. Huwag ka magpaalipin. Ang sasabihin na lang ng mga tao, pakialam nila. Kung nasasabihin nila, anong kakainin ng pamilya mo? Saan kayo pupunta pagkatapos nito? Baka mamaya, ang dami mong pinaghanda. Nung Pasko, wala na kayong makain ng January. Hindi kailangan. Hindi, meron pa po, Pastor, yung tirang spaghetti. Yung mga natira ng celebration. Imagine that. And we're just so used to it. The cycle of it. Pwede naman maging iba this time. Hindi naman kailangan na tradisyon na natin yun. Paano ko yung tradisyon mo mali? Uulitin mo pa rin ba? Nakasanayan na kasi natin yun. Nakasanayan nga, hindi naman lahat na nakasanayan tama. Huwag tayo po maging alipin. Sabi po dito, no? To redeem those under the law, that we might receive our adoption as sons. And because you are sons, God sent the Spirit of His Son. The Spirit of His Son on us. That cries out. The Holy Spirit cries out. Ano yung iniiyak daw? Abba, Father. Crying out to God. You are our Father. Hello? Ang binibigay po sa atin ng Diyos is what? Hindi spirit of Christmas, kundi the Spirit of His Son. Kasi pwede nating isipin na, grabe no, nakaka-uplift yung spirit talaga ng season. Hindi lahat na-uplift pagdating ng Christmas season. Yung iba, may mga nade-depress. May mga tao na-anxiety. Dahil nga, ipinakita ng mundo na dapat pagdating ng panahon na to, lahat tayo may panghanda. Na pag wala kang panghanda, failure ka. Pero makikita po natin dito mga kapatid, no? What God gives us is the Spirit of His Son that cries out, Abba, Father. Lord, You are our Father. And that is what matters.
Hindi yung spirit of Christmas. It's the spirit of giving. Ha? Spirit of giving. Hindi lahat ng spirito ng giving is from God. Kasi merong nagbibigay na nag-aabang ng kapalit. Giving pa rin yun. Pero merong iniisip na kapalit. Pero yung spirit of giving from the Holy Spirit asks nothing in return. Ibinibigay niya lang ang kanyang sarili. Ibinibigay ng Diyos ang kanya pong sarili. To set us free. So you are no longer a slave, but a son. We are sons and daughters of the Lord. And since you are a son, you are also an heir through God. Pinapakita po sa atin ng Panginoon, ito ang kanyang nais para po sa atin. May kalayaan, tunay na kalayaan. In humility, obedience, that will result to freedom. Si Mary, no, muli, pag binalikan natin po yung sinabi niya, let it be done unto me according to your word. Kung anong sinabi mo, siyang mangyari sa akin. In Luke chapter 1, balikan natin yun. Luke chapter 1, verse 35, the angel replied, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Look, even Elizabeth, your relative, has conceived a son in her old age. And she who was called barren is now in her 6th month. For no word from God will ever fail. I am the Lord's servant, Mary answered. May it happen to me according to your word. And the angel left her. Naniniwala ko po may pangungusap ang Diyos para sa bawat po sa atin ngayon. Huwag kang magalit kung nasan ka. Huwag sumama ang loob mo kung nasan ka. Come back to God. Lord, kung nasan ako ngayon, kung ito yung kailangan, let it be done unto me. Kung kailangan ko itong maranasan, kung meron akong kailangan matutunan, so kung nasaan kami ngayon, sa pamilya namin, sa buhay namin, sa buhay ko, let it be done unto me. That is humility. Kasi in that way, hindi natin sinasabi sa Lord na, Lord, mas alam ko kung saan ako dapat ngayon. Lord, ba't mo ko dinala dito? Ba't mo ko hinayaan na ganitong maranasan ko ngayon? Alam ng Diyos kung saan tayo dapat dumaan para mangyari sa atin yung dapat mangyari sa buhay po natin. Nawa matuto tayo po magtiwala po sa Kanya. And in the process of humility, doon tayo mag-o-obey kay Lord. We will trust God in obedience. Lord, sige Lord, sundin kita. Ano bang gusto mo, Lord, gawin ko ngayon? Magbasa ako ng salita mo. Mag-commit ako sa pag-serve. What do you want me to do? I will listen to you. Lahat po yan magsisimula sa word ni God. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi siya basta-basta lang mangyari. May isip ka lang, may naisip ako magandang bagay na gawin. Ay, may naisip ako na ganito, may idea ako ganito. It should come from the Word of God. Mangungusap ang Diyos sa'yo sa Kanyang salita. Ang dami mong
maririnig ng mga tao, pag-greet sa'yo ng Merry Christmas or Happy Holidays or anumang pagbati, sabihin niya sa'yo. Pero wag po nating hayaan na ang ma-miss out natin dito is yung ating pakikipag-usap sa Panginoon. Kung sabi natin siya ang may birthday, dapat sa Kanya tayo mas may connection. Sa Kanya tayo mas active. Sa Kanya tayo mas connected. Pwede po ba tayong tumayo sa oras po na ito? Muli po, no? Sabi dito, for no word from God will ever fail. I am the Lord's servant. May it happen to me according to your word. Tayo po'y manalangin sa oras po na ito. Panginoon, salamat po sa iyo pong salita po sa amin, sa iyo pong pagpapaalala sa amin. Kung nasaan man kami at mga bagay na pinagdadaanan namin, Lord, sinasamahan mo kami rito. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami kailanman tinatalikuran. Thank you, Lord. You've always been faithful. You've always been good. Katulad po ni Mary, Lord, tinawag mo kami. Katulad ni Mary, meron ka ding mga nais ipanganak mula sa mga buhay po namin. Anong dalangin namin, Panginoon, let it be done unto us according to your word. Let it happen to us according to your word. May we trust you, Lord, in the process. May we listen to your voice. Alisin mo po, Panginoon, or turuan mo po kami na is-silence ano man yung mga distractions sa isipan namin, sa paligid po namin, Lord, na lagi pa rin naming marinig ang tinig mo. Ang nais naming panghawakan, Panginoon, ay ang mga pangako po ninyo. Lord, increase the hunger in our hearts for your word. Dalangin namin, Panginoon, para sa bawat pamilya magse-celebrate ng Christmas, magse-celebrate ng holidays this week, Lord. Nawa sila po ay maging centered and founded on your word. Na wala kaming mga celebrations na hindi ka kasama, Panginoon. Na hindi kami mag-celebrate nang hindi ka namin sinasamba. Hindi kami mag-celebrate, Panginoon, nang hindi ka namin isinasama. Bagkus, Panginoon, let every celebration have you at the center of it. Salamat po, Panginoon, that your Holy Spirit will come upon us. And the power of God will be over our lives. That's what we are praying, what we are declaring, Panginoon, sa bawat isa. Kung meron man po sa mga panahon na ito na nangihina ang kanilang po mga kalooban, may mga pinagdadaanan sila na hindi po nila maintindihan. Ikaw po ang kanilang maging kalinawan, kaliwanagan, Panginoon. Ikaw po ang kanilang po maging kasagutan. Patuloy, ikaw po ay aming pagkatiwalaan. Ikatulad, Panginoon, nung declaration ni Mary, we are your servant. Let us be a servant. Let us be humble enough to serve, to obey you, Lord, and let your will be done in our lives. Marami pong salamat, Panginoon. I just want to give you this time to pray for your families right now. Bakit di po natin ipag-pray yung mga pamilya po natin ngayong Kapaskuhan? Meron kang kapamilya na may karamdaman. Meron kang kapamilya na may pinagdadaanan ngayon. O baka ikaw mismo yun. Just pray to God. Lumapit tayo sa Panginoon in our humility. Trust Him. You know, Lord, what we're going through. You know what we're experiencing. You know where we are in our lives right now. Come on, let's pray for our families. We want our families to know you, Lord. We want our families to encounter you, God.
Jesus. Sabi sa salita mo, Panginoon, the Spirit of your Son is on us. Holy Spirit, that cries out, Abba, Father. Nawa po, Panginoon, ito yung panghawakan namin sa panahon po na ito. That we have a Father. You are our Father. And you are with us. Salamat po, Panginoon, na kami hindi mo tinatalikuran, hindi mo pinababayaan. Hindi iiwanan kailanman. Salamat po, ikaw ay tapat sa iyong mga buhay. Mabuting Ama na nagbigay ng iyong bugtong na anak. Salamat po sa krus, sa kapatawaran para sa iyong mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa paghugas sa amin ng anumang mga karumihan. Dahil sa iyo, Panginoon, kami po ay may panibagong buhay. Nawa kami rin, Panginoon, patuloy na magkaroon ng panibagong pananaw para sa iyong mga kinabukasan. Trusting and believing that our future is in you. You hold our future in your hands, Lord. We thank you, God, for your faithfulness. We thank you, God. There's no one like you sa mga buhay po namin. Patuloy kang maghari, O Diyos. Hindi namin yun gusto, Lord, kaming maghari. No, hindi. Ikaw maghari, Lord, sa buhay namin. Ikaw maghari, Panginoon. Bilang mabuting Ama, ikaw naghihilom ng mga sugat namin, Lord. Kung sa mga nakaraang buwan, Lord, may mga nakapanakit sa amin, we choose to humble ourselves and ask for healing, Lord. Gamutin mo ang mga puso po namin. Hilumin mo ang mga sugat po namin. Nang sa ganon, dahil pinatawad mo kami, makapagpatawad din kami ng iba. Patuloy, Panginoon, na kami po'y samahan mo sa journey ng healing namin. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga pinagdadaanan po namin. At lagi naming matandaan na meron kaming Diyos na mabuti, Diyos na nagmamahal, Diyos na may kaawaan. Salamat, Lord, sa kabila ng mga pagkukulang, mga pagkakamali po namin. Kami po'y minamahal, pinapatawad mo pa rin. So we thank you, God, for what you do in our lives. Thank you, God, that you are faithful. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Taas po natin yung mga kamay po natin sa oras po na ito. Panginoon, dalangin ko po ang bawat isa. Ano man po ang kanilang mga naranasan, kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. Ikaw po kanilang maging kalakasan. I pray, Lord, for your grace over our lives. I pray, Lord God, for strength in these times and seasons. Pray for your mercy, your kindness. Salamat po, Panginoon. Ikaw pong patuloy na nagbibigay sa amin ng tunay na buhay. Kapayapaan na hindi katulad ng sa mundo. Peace that surpasses all understanding. So we thank you, Lord, that the fellowship of the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon each one of us. Let your love consume us, God. Always. Fill us, Lord, with your love. So we thank you, God, that you are with us. You're with our families. Bless our Christmas celebrations. Bless, Lord God, our families and our loved ones.
May you be at the center of our home, the center of our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin si Lord. Come on. Ang lakas naman ng palakpak natin kay Lord. Baka mas malakas siya pag nilabas na yung pagkain. Ano? Pero, ayun po, no? This is so good that we are talking about this. And wag po natin kakalimutan humility, obedience, and freedom. Nagagaling lamang po sa Panginoon. Amen? Amen. So, yun. Our service has ended. Pero after a few minutes, yan, after an hour, tayo po ay magsa-celebrate ng Christmas party natin together. Yan, sige po. So, kung hindi pa po tayo nag-giving, no, we have our online giving. Meron po tayong QR code. Pero kung kayo po ay magbibigay ngayon, kung tayo po ay mag-offer today, meron pong envelope dyan kay Ate Lori. Andiyan ba yung mga envelopes po natin? So we can get our envelopes. Kung magbibigay po tayo today with our cash, we're gonna pray for our offerings right now. Pag-pray po natin. Sabi po natin, no season of giving, but our giving, hindi po seasonal. We are unbound givers. Amen? Kung tayo po yung magbibigay. Yan, we can give in cash, lagay natin sa envelope, and then, pag-pray po muna natin, wait lang po, wag po muna natin lagay, pag-pray muna po natin. Yan. Pray pa. Yan, excited. Kasi sarap magbigay, no? Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na makapagbigay sa oras po na ito. Bless everyone that will give. We're thanking you, Lord God, and we're honoring you with our giving. Multiply this giving, Lord God, and let it be used for your kingdom expansion. Sa mga patuloy po namin ginagawa, Lord, for missions and for this church, Lord God, for your glory and for your honor. Salamat po, Panginoon. These offerings are yours. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan po. Pwede na po tayo magbigay ng ating po mga offering. And please, if you can stay po for our Christmas party. Magsa-start po tayo ng 6 o'clock. May time pa tayo to fellowship with one another. Praise the Lord.